Maayong udto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi diha kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hinimusang puwersa sa teritoryo sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlong igpapahulay petsa 19 sa bulan sa Oktubre tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kaninyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kini kapaglaom Annaliza La Victoria. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan ni ini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nagdala og buhing paglaom. CMM paragtapok sa CMU mahitungod sa maayong panglawas gitambungan sa mga mamumulong sa General Conference. Mas amigos USTP CDO mipadayag sa ilang mga pasalamat pinagi sa pagharana og pagpang-apod-apod og mga bulak og mga pinatik sa mga magtutudlo atol sa World Teachers Day. ZPM EGW Scholars misalmot sa gipatigayong SOP Symposium and Certification. Kini og uban pang mga balita atong natangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Go from sickness to health. Mao kini ang gipadako sa usa ka health camp meeting sa Student Adventist Center sa Central Mindanao Conference. Bukidnon, diin mapasalamaton kaayo ang mga administrators sa maong tulungaan sa maong inisyatiba sa Masamikos. Ang detalye gahatag ni kapaglaom Janeline May ubanan. Aron mas mapadako ang kahibalo mahitungod sa panlawas, adunay pa nagtapok nga gihimo dinhi sa Central Mindanao University Adventist Student Center. Kini mao ang Start with Your Health, Go from Sickness to Health. Kami pasalamaton labi na sa administration nga side, particularly for our students and our employees, mga empleyado. Importante kayo ang health. Dili man mo andar ang efficiency sa university kung nagkasakit-sakit ato mga empleyado ato mga estudyante. Nindot kayo ni nga topic. So daghan kayong salamat sa sponsor nabagan sa mga estudyante ilang association ang Masamikos. Dako kay ako ang natun-an na ani nga programa kay makatabang gid siya sa tanan nga tao, especially sa mga students nga nag-eskwela diri sa Central Mindanao University. Kani siya nga program magatag ta siya guide sa mga estudyante kung sa proper nga buhaton aron maka-come up ka og nindot nga maayong panlawas. Then ang akong di malimtan ani nga seminar is tanan daw nga mga disease bitaw nga ato ang makuha is dito gid siya nagsugod bitaw sa tong hunahuna. Because of the support of our church leaders here in CMM and katong atong mga igsoon dinhi sa Muswan SDA Church as well as atong mga missionaries, nag-combined force sila to put up this kind of program nga ma-revive ang atong mga kabatanunan with regards sa ilang purpose nga gusto sila magkakaton o at the same time makita nila ang connection between our health and our spirituality. So I praise the Lord for everybody who have supported this program. To God be the glory. And we've just finished 7 days of an evangelistic series. It wasn't just an evangelistic series, but it was also a youth camp meeting. And each day we had youth come and we had a spiritual time in the Lord. And it was just such a blessing. And then in the evenings, we had people coming from various parts of this area. And a lot of people made decisions for Christ. And we're so excited about what God is going to do. And I'm just so thankful to have been a part of it. Nahisulat sa ikatulong Juan, versikulo 2, nga ang Diyos naghandom nga kita makabaton og maayong panlawas. Busa ang kalampusan niini nga programa, dakong panalangin sa mga mitambong nga mga kaigsuunan. This is Janeline May Ubanan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Padayon sa paggana ug pagpahat sa kahayag, Masamikos CMU Chapter ug Central Mindanao Conference. Ug mga higala,
Dili usab palupig sa kadasig ang Mas Amigos USTP CDO chapter din adunay espesyal nga programa sa mga magtutudlo atol sa World Teachers Day. Pinaagi sa pagharana sa mga opisina sa matag departamento, paghatag og mga bulak og mga pinatik og pag-ampo uban kanila. Ang detalye igahatag ni Kapaglawom Shaina Toledo. Kapaglawom Shaina. Niang kita karon sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro, kay ang Mas Amigos of Public Campus Ministry USTP chapter nagpahigayon og usa ka memorable nga aktibidades alang sa atong faculties and non-teaching staffs of celebrating the World Teachers Day. Gihimo nato kini nga usa ka espesyal nga higayon aron ipakita ang atong dakong pasalamat ug pagtahod alang sa ilang walay kupas nga dedikasyon ang mga sakripisyo. Sa maong aktibidad, gimugna ang usa ka mainiton ug malipayong kahimtang puno sa katahom ug kalipay. Ang atong mga Mas Amigos naghatag og mga bulak nga adunay pakapin mensahe niini. Dungag pa, naghatag usab sila og mga libro human nila pag-serenade sa mga maong faculties dinhi sa USTP CDO. 50 ka mga teachers and non-teaching staff ang ilang napalipay niining selebrasyon sa Teachers Day gikan sa lahi nga departamento o opisina. Alang sa pagtapos sa ilang programa, naghimo usab sila og midweek devotional sulod sa USTP. Kauban ni Pastor June Deroy ug ang iyang asawa na si Ma'am Roleta Deroy nga nagdala sa usa ka mensahe nga puno sa paglaom ug pagsalig sa Dios. Ni si Pauline Joy Labiano alang sa Mispel Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Shaina. Excelsior forevermore, Mas Amigos. Anhita sa mga kaigsuunan sa Zamboanga Peninsula, mga iskolar sa LNG White Writings misalmot sa gipahigayong Spirit of Prophecy Symposium and Certification. Ano si Kapalawom James T. Maglangit maghatag sa balita. Tumong sa paghisgot sa mga isyu ug pagtubag sa pangutana bahin sa sinulat ni LNG White, usa ka SOP Symposium ug Certification gipahigayon dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission Function Hall. September 25 nining tuig 2024 gihimo ang usa ka panagtipok alang sa paghisgot sa bililhon nga mga sinulat ni Ellen G. White ug ang dakong kalabutan niini sa atong espirituhanong panaw ug pagsabot sa atong Ginoo. Bisan sa ato ang mga limed nga hatag Bible study, ang kaning ni ang SOP wala gid na apil. Busa sa kalabanan wala pa gid matuhop sa ilang hunahuna ang kung unsa giyoy tumong og tuyo sa SOP. Usa karon kay among natambungan bisan kaniadto nga nakaatin pug mga seminary ana pero na dugangan ang among kahibalo pinaagi sa mga lektura karon. Gisugdan ang mao nga programa sa paghatag og hamubo nga mensahe ni Pastor Arnold Sumbilon, ang Zamboanga Peninsula Mission President. Gipahigayon kini nga programa dinhi sa ZPM Function Hall diin gisalmutan sa mga SOP coordinators sa matag iglesia, mga magtutudlo ug atong mga district pastors. The common misunderstanding, it is about the Vegetarianisms. Many thought that vegetarian means that abstain at home or wholly abstains from eating meat. Because in the definition of Ellen White, those who are not customary practice or as habit to eat meat, it can be counted as vegetarian. So that's why this is the common misunderstanding statements in Ellen White writings by many people. Gihimay-himay pag-ayo sa mga magsusulti gikan sa Southern Asia Pacific Division Pastor Edgar Tolentino, ang SOP and Adventist Heritage Center Director Dr. Donnie Crisosanto,
ang Ellen G. White State Branch Office of the Philippines Director ug Pastor Jimmy Adil, ang SWPUC SOP and Ellen G. White Study Center Director, ang mga isyu ug mga pangutana mahitungod sa mga sinulat ni Ellen White. It's very essential and important for us to continue to study not only the Bible, but the spirit of prophecy, because it's the most contemporary approach to understanding the scriptures, to understanding and leading us to Jesus, and also to focusing us to go back again to our mission. Gitapos ang mao nga programa sa usa ka lalom nga pakigsaad sa Dios pinaagi sa usa ka commitment service anang dapit sa kahaponon. Kini nga programa nakahimo sa paghatag kahayag, pagkabot sa lalom ug klaro nga pagpasabot sa katayuan sa mga nagkadayang sinulat ni Ellen G. White sa atong espirituhanong paglakaw ug pagpangalagad uban ang Dios. Kinis kapag Laom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag Laom James. Usa gayud ka mahinungdanon ang pagpuno sa atong kaugalingon pinaagi sa mga pulong kabahin sa kaluwasan, mga sinulat nga makapalig-on sa atong espirituhanong pagpanaw ug mga pagtulunan mahitungod sa atong nga Ginoo. Dalaygon ang Dios niana nga symposium sa Spirit of Prophecy. Og mga higala, atong bisitahon ang atong balayng tambalanan sa Bukidnon. Adventist Medical Center Valencia nagsaulog sa ika-31 nga anibersaryo pinaagi sa kalihukan sa pagdonar og dugo. Aniya ang report. Niadtong Oktubre 6, 2024, ang Adventist Medical Center Valencia nagsaulog sa ilang ika-31 nga anibersaryo pinaagi sa usa ka kalihukan sa donasyon sa dugo, kauban ng Philippine Red Cross ug Robinson's Place Valencia, nga gipahigayon sa atrium sa Robinson's Place Valencia. Nakakolekta kini og total nga 64 ka donasyon sa dugo. 19 ka Type A, 11 ka Type B, 31 ka Type O ug 3 ka Type AB. Mapasalamaton usab kaayo ang maong institusyon nga adunay mga tawo nga adunay dakong kasing-kasing sa pagtabang sa uban pinagi sa pagdonar sa ilang mga dugo. Sama nga ang nagpaaga sa dugo gigamit sa pagpasiguli sa pisikal nga kahimsog, ang dugo ni Kristo giula aron ayohon ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang pagserbisyo sa uban mao'y timaan sa matuod nga Kristiyanidad. Ang Biblia nagdetalye sa dedikado nga pag-alagad ni Jesucristo ngadto sa uban ug nag-awhag sa iyang mga sumusunod sa pagbuhat sa ingon. Og dugang nga update sa maong institusyon mga kapaglaom, seremonya sa pagbendisyon, pagpahinungod ug pagpasalamat sa Dios gipahigayon atol sa soft opening ni Inis sa bag-o nga cafe. Aniya ang detalye. Gisaulog sa Adventist Medical Center Valencia ang soft opening sa bag-ong cafe ni Ini, pinaagi sa blessing o dedication ceremony nga gitambungan sa mga opisyal, managers o staff. Nihimutang ang maong cafe sa W Compound, Valero Street, Poblacion, Valencia City. Ang cafe nagtanyag og laing-laing snacks, short orders ug all-day breakfast meals, rice bowls, Korean dishes, milk drinks, fruit sodas ug healthy coolers. Kining bag-ong cafe nagtumo nga mahimong lugar diin ang bisan kinsa makatagamtam og lamian ug himsog nga pagkaon ug ilimnon nga nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Kaya ang 1 Corinto 10:31 nagpahinumdum kanato nga bisan unsa ang atong kaunon ug inumon ug pagabuhaton ato kining buhaton alang sa kahimayaan sa Dios. Kudos sa Adventist Medical Center Valencia, ang Diyos magapadayon sa pagdagayday sa iyang mga panalangin nganha kaninyo. Sa laing bahin mga higala o sa katalagsaon nga pagpasundayag sa komunal nga dedikasyon o pagkamahinatagod ang nahitabo sa poblasyon Siocon, Zamboanga del Norte, nga nagbilin og dili mapapas nga marka sa libuan ka mga kinabuhi. Misyonaryo nga magtiayon nga si Engineer Gonzalo Sumayang o iyang asawa si Betsy Sumayang nanguna sa usa ka outreach program nga hapsay nga nagsagol sa pisikal nga pagkaayo o espirituhanong pagkaon. Kapin sa 40 ka delegado nga mga medikal nga professional lakip ang mga doktor, nurse, dentista ug mga eksperto sa panglawas nagkahiusa sa pagserbisyo sa komunidad uban ang dili matarog nga pagsalig.
sa tibuok tulo ka adlaw nga kalihukan sa kinatibuk-an nga 1,600 ka mga pasyente ang nakadawat og importante nga pag-atiman sa ngipon. Dugan pa 100 ka individual ang nabutngan og pustiso. Sa pagtubag sa uban nga importanteng pinahanglanon sa panglawas, 139 ka individual ang nakapatuli. Naghatag usab ang caravan og mga minor de edad nga operasyon alang sa 35 ka mga pasyente nga nagsiguro nga ang laing-laing mga problema sa kahimsog epektibo nga natubag. Dugang pa ang 1,000 ka mga pasyente ang nakabinipisyo gikan sa mga personal nga medikal nga konsultasyon. Ang kaluoy sa team gipaabot sa mga adunay pinangahanglanon sa pananaw. Tungod kay 1,300 ka mga individual ang nakadawat sa pagsusi sa mata o gihatagan og mga baso sa pagbasa nga nagdala og bag-ong katinawan o kahupayan sa ilang mga kinabuhi. Dili lang ang mga katawan sa maong dapit ang mapasalamaton. Apan ang mga administrator sa atong iglesia o gilabi na ang atong amahan sa langit. Dalay ko ng Diyos ni Ana nga report. Sa pagbalik mga kapaglaom, mga kalihukan o kalambuan sa iglesia, atong pagahisgutan uban ang atong coverage sa Annual Council sa General Conference o usa ka sugilanon sa paglaom kung giunsa sa Dios pagtawag ang atong mga igsuon pinaagi sa mga programa sa Hope Channel South Philippines. Saksihan ta kini ug uban pang makapadasig nga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. 24 anyos pa lang si Aleth. Duna na siya gisabak sa iyang tiyan. Sa linghod nga pangidaron, iya nang gibati ang kabalaka ug kagulanan. Well, atong panahon na that insecurity gyud ba. Kay wa pa, although nahuman ako og eskwela, nakatapos nako, pero naundang ko sa akong work. So sa atong panahon na di man pwede nga buros ka nga magtrabaho. Dili pa man na pwede atong to ang mga early 80s. So murag dako ka emblo sa akong ego nga nainana ko dayon. Murag mubo ka kag moral. O low moral ka ka. Sa kabugat sa gibati ni Aleth, siya miduol sa Dios. So kay di pa man ko katrabaho, diri ra ko sa balay. So akong gibuhat ng guna, nanom og mga unsa din na mga root crops dayon. It just happened nga nakakita ko sa Bible katong Latina Vulgata. So pagbasa nako, karaan man nga Bible, dili man ni apabasa na sa una gagmay pa mi kay bawal na kay makabuang daw. So akong gibasa. Dito na ako nabasa ang katong sa creation. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan din. Sa ikapito ka adlaw ni pahuway siya og iyang gibalaan. Naagid ngadto ang word nga Sabado. Sa ikapito ka adlaw nga Sabado, ni pahuway sa Sabado gibalaan niya. So dito naggiring-giring na akong mind nga Katolik man ko niya nganong sa Domingo man gid mi mo simba, nga magmay pa mi kadlawon mangadto gid mi simbahan. Kung sa ato pa na something wrong gid siguro ani ni nga wala gitago ba. Sukad siya nakabasa sa kamatuoran, wala na mawala ang dakong pangutana sa unahuna ni Aleth. Hangtod sa miabot ang panahon nga si Aleth nahimong usa na ka BJMP officer sa edad nga 40 anyos. Because I could see the rituals of the system. Unya, dito na ko nakasabot nga something is wrong yun. Kay naatanan dito tanang sala nimo, gisulat na, chikan lang nimo gasa imuhang na-violate ato sa tanang sala, mga fornication, kanang tanan yun. I-check lang nimo pagkahuman, sunugon ra to sa pari, pagkahuman, i-burn dito sa katong naidako nga kuan. Absolutely forgiven na imong sala. Ingko, murag something is wrong gid ani kaya nga atong sala wa man makapasaylo na to si Jesus Raman. Inani ra kasayon, i-burn ra atong sala, straw paper nga imong gichik-chikan. Dito lahi ra gid ni. Something is wrong with the system. Gusto jud na akong mahibaw-an nga asa gid ko magsugod ani. Niretiro si Aleth sa edad nga 56 anyos sa pagka-BJMP officer ug nagsugod dayon siya pagpangita sa tubag sa iyang pangutana sukad pa man sa una. Usa ka instrumento nga gigamit sa Ginoo. Higala ug usa ka Adventista nga si Brother Raul Casinio ang nahimong tulay sa pagpangita ug katubagan sa mga pangutana ni Aleth. After that day nga nagkita mi sa iyang shop, siya nga, "Sister, are you willing ba kuno nga mo undergo og dili no kung sa man sir Bible study kay kanang
wa pa ko sa kasulay og Bible study yanan. Nag-una-una jud ko Bible study siya dili tagaan ta lang kag pamphlets kay karon good. 40 days journey ron nya season 2. Kung unsa man ang 40 days journey with God. Dayon nakadungog ka anang Hope Channel na ma'am inko nga wala ra ba. Insya sulay og tan-aw dayon dito makita nimo mga Seventh Day Adventist na sila then ay manganta diha then ay mag-sermon ana then wala pa gyud koy idea ato basta kay tan-aw lang then gusto ka ma'am maminaw ka sa mga sermon din ha. Gigugol ni Alit sa pagtubag sa maong mga worksheets, samtang usab siya ni tan-aw ug naminaw sa mga pulong sa My Journey with God Season 2 sa Hope Channel. Matubag lamang ang pangutanang tinud-anay, ang adlaw igpapahulay. Ug sulod sa 56 ka mga katuigan, natuldo ka na ang iyang pangutana. Nindot, gaan kanaging sabat. Sabat yun. Kay hisgutan man ginanaa og masabado na manggi mo touch ana nga topic. Inko sakto gyud. Sabat gyud kani mao gini missing link gyud sa people of God. Di gyud ka mahimong people of God kung wa ka kaila nga di ka mo kuan kay mao gini imong identity. Wala madugay, siya nakumbinsi uban sa tabang sa Ginoo ug midesider sa pagdawat ni Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Natingala lang yun ko sa ako ang gibati. Ang kanabitang kalipay nga di gid mo ma-explain. Unay peacefulness ug joy. Kanang joy nga grabe gid ko. Lord, asa man gikan nga lami mang ikatawa nga way angay ikatawa. Nga murag naa siya sa akong inner self. Pagkanindot unya ma-change gid ang imuhang outlook kay prior to that wa nam kumukaon anang mga digidili. Human niya gidawat si Kristo. Siya aktibo na nga miyembro sa Iglesia Adventista sa Aurora, Zamboanga del Sur ug nahimong Adventist Muslim Relation Leader sa maong simbahan. Dako ang iyang kalipay tungod sa instrumentong gigamit sa Ginoo nga aduna di ay Hope Channel nga maghatag sa katubagan sa tanan niyang gikalibgan. It's really nice. I really enjoyed watching the show itself. O ang kanang inyuhang tanan dito nga makuan. Gikan sa kanang mga, basta makalantaw lang ko. Na ako dito. Hutdon ako nagpaminaw. Dako gyud ka changes. Ay akong kinabuhi. I don't have to worry about anything. God is in control. Daghang salamat niya nga testimonya nga nagpahinumdum kanato nga kitang tanan tinuwag sa Dios ug gipakamatian diya sa Kalbaryo sa krus. Anita mga higala sa Western Mindanao Conference Medical Mission nga gipahigayon naghatod og dakong kalipay sa serbisyo sa mga igsuon natong Maranao, relasyon sa Muslim ug Adventist mas gipalig-on. Si Kapulam Ella Volturo, magabalita. Usa ka medical mission ang napahigayon sa AMR and Health Department nga nakapaduni sa kapinkunkulang 20 ka mga higalang Muslim nga nakapahimulo sa libreng serbisyong medikal ni atong Setyembre 29, 2024 sa Barangay Igabay, Balabagan, Lanao del Sur nga ang mga serbisyong naglakip check-up, tuli, dental ug distribution sa mga tambal ug libreng relief goods. Ang kalihukan dili lamang alang sa pisikal nga kaayuhan apan nagpunting usab sa pag-amoma sa maayo nga relasyon tali sa mga Muslim ug mga Adventista. Si Ismina Benito usa ka Maranao nga residente sa maong lugar, usa sa mga misalig ug mi-avail sa libre nga serbisyo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Sa program ay non-Muslim siran
Pero parang welcome kami kiran agya programa mga Adventist. Kasi nasira na Muslim kami, pero kaya pilak na kami na welcome kami ko programeran tubang nga meran mambu sa mga medical mission iran. Ay sa kadua na lagi di Christian ka ago Muslim ka na welcome ka ko programeran na willing siran mamutubang api anto na region. Usa kini kadako nga tabang alang kang ismina ilabi na sa mga maranaw nga lisud usahay maka-access og medical nga serbisyo. Hinungdan nga siya gayud nalipay og nagpasalamat sa maong oportunidad. Adin yan kuguga sumong sa mga private hospital or magpa-hospital para magpa-check up na subuswisukay ran na miya kanala. Na mahalagar kami sa medical mission amya health sa igabay sabab ko da kami din kawatan sumong sa mga hospital na miya kasong kami saya biulong nga meran biga nga meran sa mga bulong miya tago saya program agya mga 7th Adventist na panalamatan namin siran sa Mala sabab ko kami na Muslim kami na terima kami ran ko programeran. Ang AMR and Health Department nga gipanguluhan ni Pastor Baltasar Otom ug Pastor Glindon Arisgado naglaom nga pinaagi niini nga mga kalihukan malig-on pa ang relasyon tali sa duha ka grupo ug mas daghan pang mga programa ang mapahigayon aron mapalambo ang pagsinabtanay ug panag-uban. Kini nga kalihukan nagpamatuod nga pinaagi sa gugma og serbisyo mahimong malig-on ang usa ka panaghigalaay. Gikan dinhi sa Barangay Igabay, Balabagan, Lanao del Sur, kini si Ella Voltoro Lerios alang sa Mitzvah Live News and Commentary. Daghang salamat kapag lawom, Ella. Ang Diyos magapanalangin sa mga kalihukan sa pagpaligon sa panag-inigsuonay nga sama ni ini. Og dugang report gikan sa maong misyon. 952 ka mga bagong magtotoo midawat kang Kristo sa The Search 2024. Ang maong balita ang makapaikag nga balita igahatag ni kapaglawom Shandy Pamunag. Ang pagpangita natapos na. Kini ang kalampusan sa usa ka semana nga evangelistic program, The Search 2024, nga gipahigayon sa Purok 3, Mobod, Oroquieta City. Inisyatibo kini sa IEL Department sa Southwestern Philippine Union Conference, inubanan sa kolaborasyon sa Western Mindanao Conference o Quiet Hour Ministry. Diin kada gabi ang pagpadasig ni Pastor Dan Smith nga usa ka international evangelist na himong nagmalampuson uban sa tabang sa Dios. Pinaagi sa inspirasyon nga mensahe, ang mga katawhan gihatagan og higayon nga masusi pag-usab ang ilang relasyon kang Kristo ug sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi uban sa Dios. Ang matag pagtuon og wali nga giandam alang kanila nagtandog sa kasing-kasing sa mga nagtinguha nga mas makaila sa Ginoo. It's an honor to do a baptism every time. It never gets old. I've been doing this for 50 years. And we are happy for every precious soul. Jesus died for each one. Jesus and Satan have been fighting over every soul for thousands of years. This is how Satan keeps score. Is that every time Satan can pull one away from Jesus, then Satan wins. But when Jesus pulls one away from Satan, then Jesus wins. So every one of you that got baptized today is a victory for Jesus away from Satan. And we hope that you will stay faithful to Jesus. Don't allow any. Satan will come with temptation. Satan will come with politics in the church. Satan will come with many different ways. He has another trick for everybody. But if you will stay close to Jesus, Ephesians says that we can have, by the faith of God, we can have blocked every single arrow of Satan. And no arrow can get through. And you stay faithful to Jesus. When I come back 5 years from now, 10 years from now, you will still be here in a church, singing and giving Bible study and faithful to Jesus. And someday, we will walk through the gates of heaven and we will see Jesus face to face because of what you did today. Pagka Oktubre 12, 2024, 952 ka mga individual ang nidawat kang Kristo. Usa ka dakong kalampusan alang sa programa. Nagpadayon ng buhat sa Dios, samtang gipaabot nga mas daghan pa ang magpabautismo sa umaabot nga Sabado.
Kini nga kalampusan dili kini ang katapusan apan usa ka sinugdanan sa usa ka bag-ong panaw sa kinabuhi uban sa Dios. Ug ang inyong pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga bag-o lang midawat kang Kristo magpadayag sa gugma ug paglaom. Gikan dinhi sa Oroquieta City, kini si Shandy Pamonag alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Shandy o padayon sa kadasig mga igsuon nato diha sa Western Mindanao Conference. Mga igsuon, patapos na ang tuig 2024 ug ang matag iglesia nangandam na alang sa pagpili og bag-ong mga pangulo sa lokal nga iglesia. Atong sayron ang mga nag-unang gikinahanglan alang sa pagpili og mga pangulo kauban ang atong Executive Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Max Dante Ubos, kauban si Kapaglawom Charm Sineneng, dinilang sa Mispa Commentary. Maayong hapon kaninyong tanan, ay daghang salamat Kapaglaom Analizan, Kapaglaom Reman, alang sa inyong mga gipahat kanato nga mga balita gikan sa atong missions and conferences around Mindanao. Mga Kapaglaom, it is October and pila na lang ka Sabado mo banus na ang November and December. It is year-end already. Mga Kapaglaom, manayno kitang tanan nag-andam na alang sa year-end og pagsugod pod sa 2025. That is why ato mga local churches are now preparing for the selection of leaders in our church. Now, joining me this afternoon is the Executive Secretary of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Max Dante Ubos. Pastor, how are you? And good afternoon. Happy Sabbath. Good afternoon, Ma'am Charm. And then, happy Sabbath to all. O akong gipasalamatan ang tanan nato mga viewers. Yes, Pastor. Speaking of pagpasalamat, actually, the western side of the world today is celebrating Thanksgiving. Yes, and we would like you to, Pastor, what can you say to our brethren who's been really supporting the programs, the ministries of this church? Yeah, it's really a privilege for me to say thank you ngadto sa atong tanang mga pinalangga nga mga kaigsunan nga niduyog sa tanan nato mga programa, labaw na sa atong My Journey with God atong programa nga din giusahan sa duha ka union. Og akong gipasalamatan sa Bampikas Union under sa leadership ni Pastor Palomares og sa iyang mga kaubanan dito napita diri pod sa ato gipanguluhan sa atong pinalangga nga pangulo si Pastor Jerry Patalinghog og dalipay ko Ma'am Charm nga diin ang tanan nga mga pinalangga nato makaigsunan nagduyog yun. Og kay Baloka, dili lang na mo'y atong pasalamatan sa ila. Tungod kay daghan kaayo nga mga programs nga ilang giapilan. Labaw na ang mga local churches, no? Ato mga local churches, ato mga care groups. Yes. Grabe gyud ang ilang kanabang nag-uumapaw nga pagsuporta. Personal gani nga kuan na financial o personal mismo. Niduyog gyud sila aron mahumaning tuiga nga naay meaning ang ilang kinabuhi. Mo na ang kanindot nato karon kay nagtinabangay ta. Yes. No, dili lang kay usa lang o duha nagwali pero ang tanan gyud involved ni aning atong mga program busa. Akong sangalan sa Southwestern Philippine Union Conference sa leadership, gusto gyud akong pasalamatan ang tanan nato nga mga magbubuhat, ang tanan natong mga church leaders, ang atong mga kaigsuonan nga walay puas sa nagkalain-lain nga mga programa sa matag bulan nga gibutang apan wa gyud sila sumuli nga nakig-uban gyud og ni participate gyud ni suporta sa bisan unsa man matang sa klase nga suporta usa ni salute gyud ko sa ila tanan Ma'am Charm tungod kay hantod karon mabati nato sa atong kasing-kasing ang ilang pakig-uban. Kumbaga, Pastor, we started the year 2024 with, our union was bifurcated, and then they started leadership, another leadership sa PICAS. But then, our brethren are always there. Lagi ka sa pagsugod o hangtod karon. Yeah, particularly, Pastor Jerry Patalingog is doing some caravan for mission. Ay, gwapo kayo. Tuang tanan mga leaders nato, nagwali sa nagkalain-laing mga missions and then makita po nimo ang cooperation sa mga kaigsunan. So that's why we are really giving you our salute mga kapaglaom sa tanan ninyong
sakripisyo aron nga kiitang tanan ang programa magapadayon og this will be a contribution of spreading the gospel throughout the world. Pastor Obos, we're now at the end of the year and our brethren are now preparing for the election, for the selection, by the way, mga kapaglaom, for the year 2025. Now, what is your, when we say about leadership, unsa imong perspective, ana, Pastor? Una sa tanan, that's really very challenging talking about election. You know why? Ato nakita nga daghan kayo sa atong mga pinalangga kayo nga mga napoy pa pila ka mga kaigsunan nato nga excited sila kung maabot na ang panahon ni anak. Kay gusto nila og daghang kausaban. But, as what I have said, this is really a great challenge sa atong iglesia. Kay daghan pod ang dili pod ganahan mubiya sa ilang pangatungdanan. Yes, Pastor. That is really true. So, unsay, for you, Pastor, unsay mga dapat nato i-consider when it comes to selecting a leader? Wow. Thank you so much for that question. Actually, mga pinalangga kong magkigsunan, gusto na kong ipasantop diha ninyo, magpiniliay naman ta. Karon kay magpiniliay na ang atong mga kaiglesiyahan, mangita tag mga pangulo, nga magdumala sa atong mga kaiglesiyahan. Ako nang hinaot nga una natong pilion katong tao nga adunay saktong baruganan. Dili lang sa iyang sa inistoryahan, apan apil pod sa buhat. Mogingon ganing taniana nga naay saktong baruganan, naay dakong pagtuo ngadto sa Ginoo. Mangita gyud mong tao nga positibo ang iyang hunahuna nga isandig niya tanan ngadto sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan po nato ang tao nga kahibalo siya mutudlo ug unsa ang naas bala ang kasulatan. Sa ato pa, ang doktrina mismo. Nakasabot, ayaw mong pili niya ng mga tao nga wa kahibalo sa atong doktrina. Correct. Oh, Kay, leader of the church ba ya? Peligro kay na. Kay actually, leadership for me is kanang influence. Now karon, unsa ba mahatag nimong impluwensya ngadto sa uban, maayong impluwensya ngadto sa uban kung wala ka kahibalo sa doktrina. Basic nga basic knowledge sa doctrine. So, usa na. Ang ikatulo, kinahanglan usa ka tawo nga kanang walay kasaway. Oh. O walay kasaway. Nag-exist pa ba na karon pa? Meaning na papod na agit pod. Meaning kahibalo siya sa doktrina, for example, isulti nato karon grabe nato og padasig sa atong tithes and offering. Pero naay mga leaders, pipila ka mga leaders nga na-elect nga dili mo hatag sa ilang tithes and offering. So, mao na ibuta ko ipasabot. So, makita nato nga walay ikasaway. Naay makita pud nato nga mga leaders nga nisikreto pag inom-inom. That's something. So, importante nga nga atong leaders makita sa akong gisulti sa inyo, dili lang kay makita na medyo sa istorya lang nimo madunggan, apan makita gyud pod sa ilang binuhat. Kumbaga, ehemplo, Pastor, That's sa model, mga miyembro. Oo, yeah. So, na siya. Daghan yun pa atong bantayan, ano? Kay sometimes, na ako'y nakitaan sa post sa Facebook ba, it was one of our brethren, yun siya nga, ang mapili lang daw nga leader katong naay bulsa og na ay impluwensya. So, how do you comment on that, Pastor? Siguro sa uban, pero kung matured ang mga pinalangga natong makaigsunan, ang election board man gud na siya. Na certain group nga mo decide og kinsa ilang himuon. Pero kung ang tibuok grupo matured sila, bisan pa siguro unsa ka kadaghan og kwarta. Basta nakita nila nga ang imong kinabuhi dili subay ngadto sa balaang kasulatan, then lahi ang leadership sa church ikumpara nato sa pamulitika. Correct. Okay, kaning ato god kinahanglan model gid ka. Sa ato pang imong lifestyle nahaom gyud ngadto kang Kristo. Mahimo kang pangulo sa iglesia, kinahanglan lahi ka sa pangulo sa pamulitika. Pastor, briefly, we're gonna have to review the structure of the church as or the system of the church when it comes to selecting leaders. Can you tell us the first first step unsay mga gikinahanglan and how significant are these or each of these steps? Yeah, of course, sa church, sa local churches nato, mangita na sila og special committee. That's the first thing. Maghimon sila og mag-create ang church og special committee. Kanang special committee, mao nay mangita sila para himuon nilang nominating committee.
Unsa kay importante ni Pastor ang pagpilian ng mga person nga naa sa nominating committee? Importante ni sila kay number one, sila ang mag-screen. For example, mahimo kang nominating special committee. Kanang special committee, mangita na ka og mga nominating committee. So sa ato pa kinahanglan kaning special committee, kinahanglan nasayod sila kay posible nga katong mahimong nominating committee nga mag-decide na sa mga tao nga piliunon, kinahanglan na eligible na sila. O posible wala man ta mag-discriminate sa atong mga membro. Atong gitan-aw nga sila tanan able, capable sila mobuhat ug unsay ilang angay buhaton sa iglesia. But anyway, ang pinakaimportante gyud nga sila gigiyahan sa balang espiritu. Eh sometimes God og mao nang gingon ako sa imo kung giyahan lang sila sa usa ka tawo nga mauna usay natay mga churches nga wala na special committee, wala na nominating. Diretso na appointment. O diretso na mingon na yung tungkol sa ikaw na lang, mauna gihapon to. Mauna na yun. O sige, mauna na ibutang na to. So, mauna yung mahitabo. Pero kung matured ang mga pinalanggan atong makigsunan, undergo gyud sila process. Himo sila special committee, nominating committee, hantod makita na to nga i-post na siya nga mauni siya ang mga tao nga atong kanon hantod sa pagpili na dayon. Pastor, you are one of an advocate of kana bitang discipleship. How important it is to train new leaders in the church nga muhatag pug kag chance for others to lead out. Ay mauna salamat Ma'am Charm. Actually ang kanindot sa discipleship wala lang ta magtudlo nga mahimong useful ang atong mga pinalangga nga magkaigsunan. Apan makita nato nga sila mahimo nga kanabang godly. Meaning ang ilang lifestyle, because discipleship is lifestyle, to be like Christ. Nagtudlo ta nila nga sa diha nga ma-embrace nila ang mission nga gihatag sa ila sa Ginoo kay isip nga Adventist ka, wala ka gipili sa Ginoo aron maglingkod lang o maminaw sa wali. Naa kay kapangakuhan. Naagi kay responsibility. Kung kang nag-responsibility nimo sa dihang na Adventista nga mo pahat ka ngadto sa uban pero dili ka basta-basta mo pahat, ipakita sa nimo sa imong kaugalingon. That is very impossible for you to win one soul kung nakita nila ang imong kaugalingon nga sa istorya lang ka maayo apan sa imong paginawi dili di ayaw mo pag-inom, ayaw mo pag sugal pero ikaw di ay nagbuhat ka sa ingon ana usaw man nimo pasunod ngadto sa uban. So ang discipleship sama ni Kristo nga si Kristo ni go down sa level sa mga sa iyang disciples, 12 disciples. Kato ang uban nito most of them are not educated. Correct. Pero ang kanindot sa Ginoo ni go down siya sa ilang level o nikigistorya siya iyang gipakita og unsay maayo humaningon siya kay buhatan ninyo unsay akong gibuhat. Mo na ibuot pasabot sa tudloan nato magkaigsunan nga mopaduol ngadto kang Kristo ug tudloan nato unsay gihimo ni Kristo sa ilang kinabuhi ug unsay nihimo mao na po na ilang ipahat ngadto sa uban. Mao na so ang church is really a living church. It's a living church. So kung mao na makita nimo nga ang iglesia nagatubo, buhi, nagalihok. Maunay kinindot. Pero daghan nga mga iglesia nga patay nga naman, wala man sila kay balo silang responsibility. Nga ang iglesia di ay dako kay responsibility, maunay ang agency for the salvation of others. Praise the Lord. Okay, so, well, excited ta, mga pinalga, magkaigsunan kay kaman. Kabahin ka sa usa ka buhi nga iglesia nga gibuhat sa Ginoo nga din mo pahat sa iyang gugma ngadto sa uban. Mao na nga very interesting man nang nalipay ta gusto nako ipasantop ngadto sa uban. Bisag unsa ka numduman nimo nga naa kay talento nga gamiton sa Ginoo. Pero ang uban lang sama ni Ma'am Chams daghan siyang talento, no? Awit siya dito sa My Journey, ngay mag-host nagyo, daghan kay sa mga talento. So ayaw lang mong kasina kay ang Ginoo naghatag usa ka talento na duha na lima. So lahi ang talento nato pero tuganan ta mo ang tanang talento gihatag na sa Ginoo aron sa paghimaya niya. Amen. Praise the Lord for that, Pastor. And we would like to pray for everyone, especially for the churches who will be selecting their leaders sa umaabot nga 2025. Pastor, can you offer them a prayer this time? Yes. Magampo ta mga pinalagang magkaigsunan. Dalaygon sa limbahon nga Dios, salamat sa
panahon nga imong gihatag kanamo. Uban karon ni Ma'am Charm, uban sa among mga pinalangga nga makaigsunan nga naminaw, nagtan-aw, o Dios ako nagaampog pinasahi. Na samtang sila magapili sa umaabot nga pila ka mga adlaw, pila ka bulan gikan karon, nga pili sa mga pangulo alang sa among iglesia. Hinaut Ginoo nga imo silang ubanan, tultulan sila sa insakto sa pagpili kinsay maayo nga mga pangulo nga makapadasig sa among iglesia sa pagtubo niani. Ihatag usab ang katakos ngadto sa uban, ibalo kami o Dios nga kami tawhanon lang apan tungod kay imo kaming gibubuan sa panalangin o grasya gikan kanimo, mahimo kaming epektibo tungod kay ikaw magahatag og kaalam gikan sa langit. Salamat Ginoo nga bisan kami masalaypon, imo kaming gamiton sa imong buluhaton. Salamat sa among mapilangga makigsunan, magapadayon ikaw Ginoo sa pagpanalangin sa tanan nga mga pangulo namo gikan sa mga churches, ngadto sa mga mission and conferences o paingon pod sa nagkadaiya nga mga union o ngadto sa division o sa general conference nga kaming tanan magkahiusa o Dios sa pagpangili, pagpili og mga pangulo nga makapadasig, makapauswag, kapatubo sa among pagtuo diha kanimo. Salamat sa pakiguban kanamo karon ug sa pagpanalangin kanimo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus Manluluwas. Amen. Thank you so much, Pastor Max Dante Obos, mga kapaglaom. Hinaot pa nga ang atong pagpiliay sa atong maging Pangulo, sa atong iglesia, mahimo kining filled with Holy Spirit o among mga pagampo alang sa atong mga lideres nga mahimo unyang tulay aron ang mga panalangin magabuhos sa matag usa ka mga iglesia o sa matag panimalay. Dalaygon ang Dios alang kanatong tanan. O karon atong ibalik kang kapaglaom Reman and kapaglaom Analiza alang sa mga dugang detalye diri sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kay Pulaong Charm og Pastor Max Dante Ubos ni anang nindot nga diskusyon kabahin sa mga lideres sa iglesia. Kami nagatuo nga ang gahom sa balang espiritu maoy magpitig ibabaw sa matag desisyon sa pagdumala sa iyang iglesia. Og anhita mga kapaglaom sa North Central Mindanao Conference, third launching sa Health and Home Book, gisalmutan sa tanang magbubuhat sa North Central Mindanao Conference. Ana si Kapulaom Idan Fuentes alang sa detalye. Ika-third nga book launching sa usa sa pinakainila nga libro sa tibuok kalibutan mao ang Health and Home. Gipahigayon dinhi sa North Central Mindanao Conference. Ang maong book launching gisalmutan sa mga administrators and directors ug mga literature evangelists sa North Central Mindanao Conference. Apil na usab ang mga kawani sa maong konferensya. Nga mosulod sa balay, mosulod sa opisina. O naami mo na makita sa mga literature evangelists. Nining adlaw, muni ang gitawag natog 65th anniversary sa Health and Home, the National Journal of Better Living. O tungod niini, karong adlaw mao ang launching nga ma-distribute na ang gitawag nato og mga pinatik pinagi sa Health and Home nga diin makatabang sa community mahitungod sa guidance sa pagdumala sa panglawas o pagdumala usab sa panimalay. Busa nining adlaw among gipahimug-atan ang paghatag og importansya niini nga Health and Home. Tungod kay karong panahon na gikinahanglan ang information mahitungod sa mayong paglawas sa pagdumala sa atong lawas na ini o sa pagdumala sa atong panimalay uban sa paggiya sa Dios. Nag-launching ta karong adlaw tubos sa atong mga LA o atong mga workers nga magpadayon gyud sa buhat sa atong publishing department dinhi sa North Central Mindanao Conference. Health and Home is the book for every home. Unsa ka importante nga ato gyud nga buhaton ang usa ka buhat sa literature ministry. Then matod pa niya diri, according Mrs. White sa Testimonies for the Church Volume 7, page 690, ministers and people should engage in circulation of books, pamphlets and tracts, and never before. Seal where people are able and willing to purchase, and where are not, give them the books. So muna siya nga, ang uban, ato silang hatagan, ato silang regaluhan, labi na gyud karon aning walabutay nga mga bulan
sa December, di atay nindot nga irigalo sa atong mga suod nga mga higala. And then ang mga benepisyo nga ilang makuha, ang Health and Home usa ka multi ang iyang nga topic. Dili lang about sa health ang ilang mabasa, kundi tanan nga mga topic nga ilang gikinahanglan naa diri sa Health and Home. When you share these books, you are a worker of God. God is with you always. Kini si Edan Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Edan o congratulations Philippine Publishing House. Mga kapaglaom, ani ay pinasahing sugilanon sa atong igsoon kung giunsa siya pagtawag sa Dios sa talagsaong pamaagi. Pinaagi sa atong buhat ministeryo sa iglesia, mga higala ani ang sugilanon ni kapaglaom Yubilin Dagoy dinhi sa Stories of Hope. Isa ka adlaw nga Sabado, amo manggumbalay kay ang atbang is the church. Nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod nga katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, nag-hysterical. Asang Ginoo, mo ginanan akong gisuri, asang Ginoo man. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pagpog mga wali, awit, nakatabang yun hapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimbal og balik. Ako si Yubilin Sirenia Daguhoy. July 2, 2011 nitabok akong ang middle child ug ang manghod kay mosimba. Nag-agbayay silang duha o naligsan yun sila. Ang isa died on the spot. Ang girl na 5 years old, 9 years old tong patay diretso. Ang manghod nga katong babae, 5 years old at that time. Na-ICU pa siya for 4 days at AMC. Sanitarium sa una. Pagkabalog yun ako nga naligsan, anak, ligid ko sa kalsada, hysterical. Asang Ginoo, mo ginanan akong gisuri, asang Ginoo man nga musimba mig Miyerkules, musimba mig Biyernes, simba mig tibok Sabado. Asa man Ginoo, gyalog ko sa kong mama, kong mama nga nangwinta na ka sa Ginoo ulit. Wala man yun tay mahimo. Bisag sakit ka sa tanan, daghang kay kog mga pangutana sa Ginoo nga nganong gitugot man. Kay nausa ka experience na ako nga ang akong motor nadihan ako gi parking sa atubangan. Pagkagabi na mahinghuno nga pick up ko ano. Nagunsa man mo din na. Ilawon ta ding paon ang motor. Pag gawas na ko nikalit sila og kanang pakusog dagan. Ang motor kung di ko kapalit og utro, makautang man ko. Pwede pong dili na kong mo palit. Mao man tutoy guluwas. Akong anak padulong simbahan. Nganong wala man giluwas. Kaya akong anak wala ni simba. Dili sila mamatay. Atong kaugalingon, ato lang yung kuanon sa Ginoo. Andam. Anak pa yung panahon na pagkamatay sa akong duha ka anak. 2 years after, namatay na po dayon akong husband. Murag active man ko sa mga gawas o sulod nga kalihukan pero labaw na gid sa atong iglesia. Pero ato yung higayon na marag nilaylo yung ko, nili ko ganahan o simba. Bisag daghan na kay pastor ga kuan sa ko, pero wala ko nagkuan good, wala ko nila ko ganahan o atong simba. Kay mo simba ko maghilaka, mo ko kay magtapad ba ko sa akong mga anak. Ang Hope Channel, panalangin yun kaya siya sa kinabuki akong mama, dili na pud kasimba. 83 years old na siya, dili na siya kalakaw mo nang dirira siya sa balay.
Magsige rin yun siya paminaw kong channel. Then ako, naaragod po ko, di makadungog po ko apil. Nasagwa ko nakadtog simbahan. Dagang kay pinaagal sa awit sa makahilak ko kuan kay nindot kay ang mga kanta maka-uplift. Dunay divine intervention ba? Dili lang akong kuan ni kurog kasing-kasing apil ako nga bukag. Salamat sa Hope Channel. Nakadungog na pang mga wali, awit, nakatabang yun yapon kaayo ug karon kaluis Ginoo gasimba ko balik nagtan-aw kong panimbaya sa kong kabuntagon kanta mga religious songs mga wali magbantay gid ta kay si Satanas naa nagkikauban na tog puyo mao nga bisan sa mga inana usahay makalimot ta kay nata diri ka puyo ining kalibutana madala ta sa kalibutanon nga mga lihok pero kung mutanaw bitaw ka og Hope Channel mura pug kang makakita nga lagi day hope makapatandog yun sa imong kasing-kasing mga bad experiences in life kung wala siguro mag-uplift bitaw kanang lisod gid kayo sa mga tanan muna nga mananaw yun ta. Ako rin yung iingon sa taga Hope Channel. Thank you for the love and hope. Padayon lang yun sa inyong pagkanta, sa inyong mga pagpadasing kay aron daghan inyo ang matabangan katong mga very hard na bisag naara sa balay. Hinauna-on yun permintiya. God is good. Mo nang nanindot mo tanawon o paminawon. Thank you very much. Never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on. Sahay sa atong kinabuhi, labi na pagpuyo na to diri ning kalibutan na naging mga tunok sa kinabuhi pero dili lang kita ma-discouraged kung moabot na gay nga asa ta madagma mubakod lang yun ta dili lang yun ta mo kuan matud pa sa kanta keep holding on till Jesus comes. Never give up. Bulahan ang anak sa Dios nga naminaw sa sangpit sa balaang espiritu nganha sa iyang kasing-kasing. Dangan salamat kapag lang Yuvelin sa pagpahas imong makapadasig nga mensahe. Og sa pagpadayon, kamusta naman ang atong simana mga higala? Matud pa sa usa ka post sa social media, karong panahona, dili nato painito ng atong ulo kay blood pressure ray mo taas og dili ang sweldo. Apan saon man nimo kung expose sa init o ulan ang imong trabaho. Atong sayron kung unsa atong angay andamon mga igsoon, kauban si kapaglawom Ayesha dinilang sa Mizpah nahon. How's the scorching heat or the cool breeze sa inyong lugar mga kapaglaom? That's right, adunay lugar nga naulan ug ang uban nag-anto sa kaigang og kainit. Apan maski unsa pang panahon nga inyong gibati sa milubay nga semana, ang importante kita dasig sa pag-atubang sa usab sa lahi nga semana. Busaan niya ang atong weather outlook for October 20 to 26, 2024. Ang panahon sa atong nga syudad mga kapaglaom, on Sunday kita pag-ubanan sa panahon nga humid with some sun, then turning cloudy. A thunderstorm in the afternoon with temperatura nga 23 to 33 degrees Celsius. On Monday mga kapaglaom, kita pag-ubanan with panahon nga sun and followed by increasing clouds, a couple of afternoon showers and thunderstorms. And kini pagparisan sa atong nga temperatura nga magadagan from 24 to 32 degrees Celsius. On Tuesday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa cloudy with a couple of thunderstorms, especially late in the day sa ato ginandaman ang atong nga payong sa kahaponon mga kapaglaom. O kini pag-aubanan sa atong nga temperatura from 24 to 30 degrees Celsius. On Wednesday mga kapaglaom, mostly cloudy ang atong nga panahon with thunderstorms or two with 24 to 31 degrees Celsius nga temperatura. On Thursday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa atong nga temperatura nga magadula from 21 to 34 degrees Celsius with cloudy, a thunder shower in 1 or 2 spots in the afternoon.
And on Friday, cloudy with thunderstorm or two with highest recorded temperature at 35 degrees Celsius. Ang ato nga simana mga kapaglaom on Saturday will end with a thick cloud cover with a thunderstorm or two and a temperature with 34 degrees Celsius. Road trips are such a nice and enjoyable moment. Busa importante nga we are always safe, so here's some road trips for you. The Philippine Red Cross advises the public to take note of these 6 road safety tips in the light of prevailing inclement weather. First, check your vehicle. Ensure lights, wipers are in good condition. Next is reduce speed. Drive slower to maintain control on slippery roads. Then use headlights, turn on beams to improve visibility. Another is to avoid sudden movements, make gentle turns, and brake steadily. Also avoid puddles, do not drive through standing water, and the last, pull over if necessary. Find a safe place to wait if conditions are too dangerous. If you need ambulance service for any untoward incidents on the road, call 143. Remember, following safety precautions can save our lives. Hugot panahon na pagkita, mga kapaglaom. Usa sa mga pinakalisod tambalan kanang butang nga dili mahawiran sama sa akong dughan nga iyarang gisamaran. Ayay kapag laon, move on na gayod. Kaninyong Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumanca, still meet again dali lang sa Miss Pa Nahon. Daghang salamat sa mga weather update kapag laom Ayesha. Usa sa itong mga drivers diha no, maghinay-hinay gid kita sa ato ang pag-drive o let's all check before ta muhawa sa itong mga panimalay or bisan asa mata padulong i-check nato kanunay ang ato ang mga sakyanan kung wala ba yung mga depekto aron nga safe gitap sa pag-abot sa ito ang mga destinasyon. Uban sa pag-ampo gyud kanunay sa itong Ginoo. Aron dili kita maligyas sa mga kadalanan, right? Kapag laom Ayesha. Yes, kapag laom. Okay ra nga maligyas ta. Pero sa sakto nga tao, di ba? Usa magpaligyas-ligyas ta para makita nato kung kana mga tao andam ba mo sa loob yes, nato. Manalisa kay kung sa malit nga tao maligyas, unsaon na lang. Masama din na itong mga to. Sakit yan. And kapantay ka kapag lang manalisa no nga, generally ang atong mga news nga nakalap karon is about gyud kanang pagtambal. Yeah. Labi na sa outreach program dito sa Zamboanga nga gidumalahan ni Engineer Sumayang. Di ba nga daghan gid kay silang natabangan dili lang sa physically but also spiritually. Unsa ito daghan silang napapustisuhan, daghan silang mga gipang check up. Yes. Nice lang gid kaayo no. And praise the Lord ato gyapong i-appeal og sa patong pag-ampo. Labi na gyud mga medical nga mga practitioners no nga kanunay gyud gihapon nga kanang ilang gihatag ilang serbisyo sa kaning medical mission. Andam halag layo pa na nga mga lugar, andam gyud sila ano ilang service ba sa to mga kapaglaom. I believe kapaglaom Manalisa, isa gyud sila sa mga very good kanang bitong core good nga instrument sa Ginoo. Yes. Nga gipadala gid sila diri sa Ginoo, gihatagan gid sila nga talent and skill para gid sila nga para maka-help gid sila sa uban. That's good. So praise the Lord sa toong labi na gid sa to mga matag missions and conferences no nga kanunay gid nga nagpadala sa to mga news, and praise the Lord sa mga pangulo nato. And this year, hapit na gid pod mahuman na nga tutuig. Speaking of pangulo, mag-elect na pod og mga pangulo atong mga local churches. So hinaot nga ang Ginoo gyud di gyud nato kalimtan ang pag-ampo nga ang kanang kung unsa ang ihatag sa Ginoo sa ato nga posisyon, andam gid kita sa pagdawat niini. Og mao kato mga kapaglaom mga to nakalap nga mga balita atong nasaksihan ang mga nagkalaing-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini yung kabosison Annalisa Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini ang inyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumanca, sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig-ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magapaban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puloy-anan. Kini yung bosigsoon Annalisa Victoria. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on
Mispa Live News and Commentary.